Hey yo, good day everyone. Ako po si Sky Ripa. Welcome to another video. This man cannot ride. Alam nyo, napakatagal kong hinintay na magkaroon ng makatanggap ng ganitong feedback. At sa wakas, may natanggap na akong feedback, meron nang nakapansin. And I'm really grateful, I'm really happy na meron nakapansin nito. Ito yung gusto ko sa social media, yung kapag nagkakaroon tayo ng positive exchange of insights and ideas, kasi natutulungan tayo para i-develop yung ating mga kaalaman, yung ating perspective at pagtingin sa mga bagay-bagay. Ang lalim. wait lang. Okay, so sabi nung nag-feedback is, bakit daw masyado kong nilalait ang CF Moto? Ako daw ay naka CF Moto NK400. Okay, so i-revise ko ng konti yung feedback na yun para maganda-ganda yung dating. Sabihin na lang natin na ang gusto niyang puntuhin is, bakit ako masyadong critical sa CF Moto, ako ay merong 400 NK. Ayan. Okay, so siguro ito na lang yung may share ko sa inyo. Nabigyan lang ngayon ako ng pagkakataon para i-discuss tong topic na to sa wakas. And again, thank you so much for your feedback. Ito na lang siguro, I am very critical with CF Moto because I care and I love the brand. I like the brand. I am amazed by the brand. Natutuwa ako sa CF Moto sa mga achievements niya over the years. At yung 400 NK ko, si Octavia, bago ko yun binili, marami akong pinag-isipan, marami akong pinagplanuhan. Napakalaking factor doon yung napanood ko yung review ni Sir Sak ng makina, yung sa 400 NK. At napakahabang pagmumuni-muni ang ginawa ko bago ko pinatulan na bilhin ang 400 NK. And sa tingin ko, isa sa pinakamagandang achievement ng CF Moto dito sa Pilipinas, sa murang halaga na 209,000 pesos, napakaraming mga riders ang natupad ang kanilang mga pangarap na makapag-expressway. Alam mo yun, CF Moto 400 NK, walang katanong-tanong, walang kaduda-duda, walang RSU, walang mga discrepancies, walang tanong-tanong. Sa pangalan 400, sa papel 400, sa actual na displacement 400cc. 'Di ba? Alam nyo, sa tunay, kung ang limit sa expressway ay 250cc, baka yung 250 NK ang binili ko. Kung ang limit sa expressway ay 150cc, malamang ang binili ko yung 150 NK. Or kung pwedeng makapasok sa expressway ang 125cc, malamang ako ngayon ay naka CF Moto Papio. Kasi wala talaga akong pambili ng motor Kung ano lang yung abot kaya ng perang pinaghirapan ko at dugo at pawis, yun ang gusto kong bilhin. Kasi gusto ko lang talaga makapag-expressway. At maraming Pilipino ang gustong makapag-expressway. At nung lumabas ang CF Moto 400 NK, natupad ang mga pangarap nila. Yan pa lang, napakalaking bagay na nang nagawa ng CF Moto. And I'm proud of CF Moto. And the reason why I'm critical with CF Moto is because I care. I care about the brand. I care about CF Moto. Pinapangarap ko na umangat pa ang technology, ang quality, ang reputasyon ng CF Moto. I want CF Moto to dominate the motorcycle industry dito sa Pilipinas.
Wala na akong pakialam sa Asia or sa global. Basta kahit dito man lang sa Pilipinas. Gusto ko paglabas ko ng daan, pagpunta ko sa traffic, pag binilang mo yung mga big bikes, puro CF Moto. Yun ang gusto kong makita one day. So I care about CF Moto. Kaya ako critical na pag kinikilatis ko yung isang motor, tinitingnan ko yung mga angulo na hindi nakikita ng iba. Tapos iniisip ko, ano kaya kung ganito yung suspension nito? Ano kaya kung ganito yung ECU nito? Ano kaya kung ganito yung technology nito? Mas maganda sana, di ba? So I am critical and I am suggesting improvements na para sa akin is worth it naman. And yun nga, diba? Marami ang magsasabi na talagang napaka-subjective ng mga reviews. Yan ay depende sa pagtingin ko, depende sa pagtingin ng nag-review. Yung review ni Sir Sak dati, depende yun sa pagtingin niya. Ngayon, hindi rin naman kaila sa atin na merong nagre-review na parang pinopromote yung brand. Meron din naman nagre-review na parang wala lang, parang nagbabasa lang ng Google spec sheet. Diba? Alam mo yun, parang meron tong 1 horsepower at 1 RPM, 1 Newton meter at 1 RPM, telescopic forks, 300mm disc, ABS, seat height 800mm. Parang pwede nating i-research yun sa Google eh. Ang hinahanap ko sa mga motorcycle reviews is the critical thinking na ano tong motor na to? Anong meron ng motor na to? How it rides, how it feels, anong maidudulot nito sa motorcycle industry? Anong contribution nito sa riding community natin sa Pilipinas? Ano yung asset ng motor na lalabas na to? 'Di ba? Napakaraming mga motorcycle brands ang naglalabas ng kung ano-ano mga modelo. And alam nyo, kung hindi ako interesado sa isang brand, I'm not gonna care about them and I'm not gonna bother reviewing them. So yung pagiging critical ko sa CF Moto is actually a good thing for me. It's actually a good thing kasi gusto kong mas umangat pa. Gusto kong mas maging magaling pa ang CF Moto. I'm not kidding. Kung ang CF Moto ay mapapaangat nila yung technology, yung quality, no? As in, mataas na yung quality nila, mataas na yung technology nila, pero kung may aangat pa nila and keeping the prices affordable, I'm telling you, if they can do that, they will dominate the industry. Ngayon, di ba, shota nila si KTM, tapos kalaguyo nila yung ibang mga Chinese brands. I mean, CF Moto supplies engines to other manufacturers. Yung Moto Morini Escape na lumabas, yung 650cc ng Moto Morini, makina ng 650NK yun eh. Oh. So, CF Moto has done a lot of things. Hindi ko na di-discuss dito ngayon yung mga achievements ng CF Moto kasi it needs a separate video. Pero again, siguro nakikita nyo naman, obvious naman siguro ngayon na I am proud of CF Moto. I like CF Moto. I care about CF Moto and I love CF Moto because I am a loyal CF Moto rider. Dahil isa lang naman ang motor ko, 400NK lang. So, and kung magkakaroon man ako ng ibang motor, may natipuhan ako dati, 'di ba? Yung Papio na X01. X01 ba yun? Anyway, so hindi ako galit o hindi ako anti-CF Moto. Kung meron mang magde-defend sa CF Moto, malamang ako yun. I'm not kidding. Magkakapalan ko na yung mukha ko. Sometimes I imagine myself na nagtatrabaho ako sa CF Moto at nakikipag-meeting ako sa mga big boss ng CF Moto at isinasuggest ko yung mga gusto kong isuggest. I want the brand to improve more and more without sacrificing yung affordability, yung competitive pricing ng CF Moto. If they can do that, if they can continue to do that, competitive price, the cheapest affordable price ever, pero mataas yung technology at saka yung available na quality, then walang duda, CF Moto will dominate the motorcycle industry. So again, I am critical with CF Moto because I care for CF Moto.
Kung hindi niyo makikita na nire-review ko ang isang motor o ang isang brand, there's a possibility na dahil I don't care about them. I can give you a lot of examples right now. So, pero ayoko namang mag name drop ng mga brands kasi baka ma-offend. Pero there are brands of motorcycles na wala akong pakialam. Kaya hindi ako nag-e-effort na puntahan sila o silipin sila para ma-review yung mga motor nila. I'm not reviewing motorcycles for the views. I'm not here for the views. Kung kilala nyo tong channel na to, hindi ko to tinayo for the views. I don't care about the views. Yung nag-feedback sa akin ito, isang tao lang yun, di ba? Hindi ko siya ipapagpalit sa millions of views. Kung sasabihin sa akin na mamili ka Skyrepa, yung isang ganitong feedback o millions of views, I will not care about millions of views. Mas gusto ko yung ganitong may isang taong nagfi-feedback ng magandang, ng critical feedback. Constructive feedback. I'm not here for the views. So, I'm not going to review motorcycles na parang nagbabasa ng spec sheet sa Google. I'm not gonna review motorcycles para i-promote sila kasi hindi naman ako sponsored ni naman, di ba? Ano mo papala ako, di ba? Kung bibigyan ba nila ako ng motor kung ipopromote ko yung motor nila, why not, di ba? Diba? Pero hindi naman, di ba? So I'm not gonna review motorcycles just for the heck of it, para lang magkaroon ng views. I am going to review motorcycles the way I honestly can. Ito yung pagkatao ko. Ganito ako magpakita ng concern sa isang bagay. Uulitin ko ulit, critical ako sa CF Moto because I care about CF Moto. I want them to be better and I want them to dominate the industry. Believe it or not. Dahil napakaganda ng achievements ng CF Moto. Kung napapanood nyo lang yung iba pang mga videos nila sa ibang bansa, napakaganda ng achievements ng CF Moto. So, I guess that's it for this video. Ganda naman timing nun. Anyway, I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Please, kung meron kayong magagandang feedback, mga critical feedback, mga constructive feedback, please ilagay nyo lang sa comment section, or mas magandang, actually mas marami nagme-message sa Facebook Messenger ng Man Cannot Ride. Maraming salamat. Just keep it coming. Keep it up. Para na ako sirang plaka. Na-enjoy ko yung interaction na ganyan. So sa wakas, may nakapansin. Akala ko walang makakapansin na CF Moto rider ako tapos kinikilatis ko masyado ang mga CF Moto bikes. Again, it's because I care. This is where you fall apart. This is where you break. Sintonado pa. Well, you fall apart. This is where you break. Everybody you doubted. Get on your knees and boom. Wala lang, napagtripan ko lang. Kung hindi ko ito mapopost, malamang dahil na-copyright strike tayo. I'll see you on the road. I'll see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much to everyone na nagbibigay ng interaction dito sa mga videos ng Man Cannot Ride. Really, hindi ko kayang express yung gratitude ko na mayroon ako nakakausap sa mga videos ng Man Cannot Ride. Thank you so much to everyone. And God bless. Okay? All right.